Magandang gabi, narito ang update ukol sa minomonitor natin na si Bagyong Nando. Kaninang alas 8 ng gabi, si Bagyong Nando ay nag-intensify pa into a severe tropical storm at huli itong namataan sa layong 840 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay na nito ngayon yung lakas ng hangin na 95 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 115 kilometers per hour. Ito po'y kumikilos pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour and sa kasalukuyan po ay wala pa itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit bukas, yung trough or extension nito ay posible na pong magdulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Samantala, yung dating Bagyong Mirasol naman na may international name na Mitag ay huling namataan sa layong 795 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes at wala na po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Nando, generally ito ay kikilos pa northwestward, then west-northwestward patungo dito sa area ng extreme northern Luzon. Simula po sa linggo ay magiging mas malapit na ito dito sa ating bansa and ina-expect nga po natin na ito ay maglalandfall or lalapit dito sa area ng Batanes, Babuyan Islands. Possible po yan by Monday afternoon or evening. And may kita din po natin habang binabaybay ni Bagyong Nando yung karagatan ay patuloy po itong mag-i-intensify pa. Kung saan bukas, posible po itong mag-intensify pa into a typhoon category. And by Monday naman ay posible po itong mag-intensify pa into a super typhoon bago ito lumapit or maglandfall dito sa area ng extreme northern Luzon. And mapapansin din po natin itong area natin under yellow circle na malawak po yung sakop nito ni Bagyong Nando. So ito po yung mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Nando. So expect po natin kahit may kita natin dito sa ating center track na ang dadaanan po ng sentro nito is yung area ng extreme northern Luzon. Dahil nga po malawak yung sakop nito, itong buong bahagi po ng northern Luzon yung maaapektuhan ng mga malalakas na hangin and also ng mga malalakas na pag-ulan na dala ni Bagyong Nando. And meron din po tayong possibility, though less likely po yung ganitong scenario, na kapag nagkaroon po ng southward shift or kapag mas bumaba po yung track nito ni Bagyong Nando, posible din pong mahagip ng malalakas na hangin nito itong malaking bahagi pa ng Central Luzon, kasama na din po dyan yung Metro Manila. Though less likely pa po yung ganitong scenario natin, kaya patuloy na mag-antabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. And bukod po dito, habang papalapit itong si Bagyong Nando dito sa area ng extreme northern Luzon, ay palalakasin din po nito yung habagat. So expect po natin, kahit medyo malayo tayo dito kay Bagyong Nando, magiging maulan din po yung panahon dito sa may kanluran ng Central Luzon, maging dito sa Metro Manila, Southern Luzon at ilang area pa po ng Visayas at Mindanao, dulot naman po ito ng habagat. Kaya expect po natin malaking bahagi ng ating bansa makakaranas po ng maulan na panahon by early next week, dulot nito ni Bagyong Nando and also ng habagat. And dito rin po sa area ng Northern Luzon at ilang area ng Central Luzon, kasama na din po sa mga malalakas na pag-ulan yung mapaminsalang hangin na dala ni Bagyong Nando. Kaya muli po, patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Sa kasalukuyan po, wala pa tayong nakataas na wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit bukas po ng umaga ay magtataas na tayo ng wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Northern Luzon. And during the passage ni Bagyong Nando, ang highest possible wind signal natin na maaring itaas ay signal number 5. So mapaminsalang hangin po yung dala nito ni Bagyong Nando. Posible po yung ganitong kalakas na hangin ay makasira ng mga structures, makapagpatumba ng puno, ng poste, kaya posible po na mawalan tayo ng power or ng kuryente and also magkaroon din po ng interruption sa communication during the passage po nito ni Bagyong Nando. Kaya naman po paghahanda para sa ating mga kababayan. And bukod po dito, posible din yung bugso ng mga malalakas na hangin na dulot naman ng habagat bukas dito sa area ng Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga.
Samantala, wala pa po tayong nakataas na gale warning at katamtaman hanggang sa maalon po yung ating karagatan na mararanasan dito sa eastern seaboards ng Batanes, Cagayan, kasama ng Babuyan Islands, maging sa Isabela at sa area din ng Catanduanes. Sa ngayon din po, wala pa tayong nakataas na storm surge warning. Ngunit bukas po dito sa coastal waters ng Northern Luzon, posible na po tayo dyan magkaroon ng storm surge warning bukas. So kapag meron po tayong risk ng storm surge, suspended po yung kahit anong marine activities gaya ng paglangoy and also yung mga pangingisda at paglalakbay po sa dagat. Kaya po patuloy po magantabay sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa, and also ina-advise din po natin yung mga kababayan natin na nakatira malapit po sa mga coastal areas na kapag po meron ng sinabi yung authority na lumikas po sa mas mataas na lugar para po sa ating kaligtasan. Sa kasalukuyan po, wala pa ring dala na malalakas na pag-ulan si Bagyong Nando sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit by Sunday evening to Monday evening, magsisimula na po yung mga malalakas na pag-ulan. Posible na po yung 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Ilocos Norte, Apayao, Cagayan at sa area din ng Batanes. Samantala, 50 to 100 naman dito sa Ilocos Norte, sa Ilocos Sur, sa La Union, sa Abra, Benguet, maging sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Isabela. Kaya naman po paghahanda para sa ating mga kababayan dahil mataas yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At para naman po muli sa track and intensity ni Bagyong Nando, bukas posible po itong mag-intensify na into a typhoon, and by Monday naman, bago ito lumapit or maglandfall sa Batanes, Babuyan Island area, ay posible po itong mag-intensify pa into a super typhoon. And expect po natin, mararamdaman natin yung direct effect ni Bagyong Nando sa bahagi ng Northern Luzon at ilang areas pa ng Central Luzon from late Sunday to early Tuesday. And kasabay din po nito yung enhancement na habagat na mararamdaman naman sa may western section ng Central Luzon, maging dito sa Metro Manila at malaking bahagi pa ng Southern Luzon, Visayas and ilang bahagi pa ng Mindanao. And muli po, posible yung landfall scenario natin or posibleng lumapit ito sa Babuyan Islands between Monday afternoon or evening at talabas naman ito ng ating area of responsibility by Tuesday morning or afternoon. And sa kasalukuyan naman po, dahil wala pang epekto itong si Bagyong Nando sa anumang bahagi ng ating bansa, ay maaari po natin gamitin yung time nito para po mapaghandaan yung maaari pong epekto nito ni Bagyong Nando, lalong-lalo na sa area ng Northern Luzon. So narito po yung ilan sa mga paalala para po sa paghahanda po natin sa paparating na Bagyong Nando. So una po, makinig tayo sa balita at mag-monitor sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Pangalawa, mahalaga po na magkaroon tayo ng community planning kung saan update po tayo sa ating LGU or sa community ukol po dun sa mga plano nila na paglikas and also yung plano na mga pagbibigay ng mga babala. And mahalaga din po yung meron tayong family plan habang wala pa po yung mga malalakas na hangin and pag-ulan, maaari din po nating suriin yung ating mga bahay at kung maaari po kumpunihin natin yung mga mahihinang bahagi nito na maaari pong masira ng mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Nando. And also, importante din po na magtalaga tayo ng ating emergency contact person para po sa kung sakaling tayo ay matrap during sa pagkakaroon po ng baha, ay maaari po tayong humingi po ng tulong sa taong ito. Samantala, bukod din po dito, ay maghanda din po tayo ng ating emergency kit. Posible po nating ilagay sa isang bag yung mga importanteng gamot, posibleng may pagkain din po, and also yung mga flashlights natin at kahit ano pang pangunahing pangangailangan ng ating pamilya. And isa pa po dito, yung lumikas din po tayo sa itinakdang evacuation center para po sa ating kaligtasan. Patuloy po tayong magantabay sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa. At para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin